Paki-check mo lang, Hana, kung pagkaraan nung sagot niya na ito ay nakopya naman sa affidavit ng mahal mong ama na ang huling, nakita ko rito, pakisabi sa kanya magtago lang siya. Magtago lang muna siya. Kagagawan yan nila Speaker Alvarez at dikta ni Digong. Pagpipiestahan lang siya at kaming dalawa kapag mag-appear siya sa hearing na yan. So, meron pa bang sumunod na text? Kasi ang paliwanag ng tatay mo kanina, parang pagkaraan yan, pinapakontak pa niya pero hindi na siya sumasagot. Meron ka pa bang ibang text dyan? Nag-reply po ako sa kanya, Your Honor. Meron pa? Wala na? Meron po. Sabi anong po, petsa? the same date po, October 1, 2016, Ano po? Your Honor. The same date lang po. Oras? 6:15 p.m. po, Okay. Your Honor. Galing sa'yo o ikaw nag-text? Ako po, Opo. Your Honor, Ano sabi? nag-reply po ako. Sabi ko po, hindi naman po ba siya huhulihin kapag hindi siya pumunta? Hindi po ba siya huhuliin kasi hindi siya pumunta? Pag hindi po siya pumunta, May sagot ba? meron po. Wala yan kasi ano sagot niya? Di ba nagtatago naman siya? Yun po yung sagot niya, Your Honor. Hindi ba nagtatago naman siya, sabi niya? Opo, Your Honor. Do we have a print screen of those? Kasi very important. Nakunan na yan, Pekto. Kunan mo ulit. Kunan mo na. Dahil, kasi baka mabura o ano eh. Ronnie, punta tayo dito kay Kerwin. Ang sabi mo dito, nagkita kayo ni Kerwin ng mga 5 beses, tama ba yun? Opo, Your Honor. Kailan yung unang beses, saan kayo nagkita? Sa Mall of Asia po. Pwedeng ikwento mo sa amin kung paano kayo nagkita? Nung pinapunta po ako ni Madam sa Mall of Asia, punta ka doon, may imimit kang tao sa Mall of Asia. Sabi po ni Ma'am sa parking building A. Doon po ako, unang inakyat ko po sa... Wala siyang binigay na numero o taong hahanapin mo doon? Wala po, sabi niya, ikaw ang kukontakin niya, sabi niya. Ngayon, Nung pumunta ka doon. opo, sir. Tapos ano nangyari sumunod, kung meron man? May binigay po sa akin si Kerwin nung nagkita na po kami. Na, Hindi nga, kwento mo sa amin, nandun ka sa parking area, anong palapag yan? 5th floor po. Nasa 5th floor ka. Opo. Anong dala mong sasakyan kung meron? Fortuner po. Pagkatapos, pumarada ka doon. Ano nangyari na? Pagparada ko po doon, may dumating na van na puti, tapos binuksan niya yung pinto, binuksan ko, yung sliding po kasi yung sakyan niya, sir, sa gilid. Binuksan ko po yung sa bintana ng Fortuner, nakita ko na po siya, nakilala ko po siya, nasa si Kerwin. Ano nakita mo? Yung tao, yung si Kerwin po. Pagkatapos, anong sumunod na nangyari? May inabot siya po sa akin na paper bag. Gaano kalaki? Malit din lang po, mga ganun lang ho, ang ano. Meron ba tayong sample dyan? Anong ginawa mo doon sa paper bag? Inabot niya po sa akin, kinuha ko po, inilagay ko po sa harap ng... Wala kayong usapan o yung sabi niya po, ito na yung para kay ma'am. Mga ganyan po. Mga ganyan po, sir. Hawakan pa. Tignan mo mabuti kung ganyan nga. Dahil layo naman. Ibigay mo ito kay ma'am. Hanggang doon lang ang kwentuhan nyo. Opo, sir. Anong sumunod na ginawa mo nung nakuha mo na yun? Kinuha ko yung bag, sir. Inilagay ko sa harap ng upuan ng passenger side sa harap. Umalis na rin po ako. Ayun yung supot, ganyan ba? O mas malaki, mas maliit? Ganito lang po, kalaki, sir. Buka mo. Ganito lang. Okay. So, anong sumunod na ginawa mo? Hindi ko naman po siya sinili kung ano ang laman niya, pero sinalat ko siyang ganun.
Oo. Kaya nga. O, tapos anong ginawa mo? Umuwi ka na? O namasyal ka? O ano? Umuwi na po ako sa opisina, sir. Tapos, anong ginawa mo doon sa supot? Iniwan ko lang po doon sa sasakyan, tapos umakyat ako sa office ni ma'am. Anong balita? Sabi niya, okay na po, ma'am. Sa bahay ko na lang po ibinigay yung yung supot na yon. Sinasabi mo sa amin na iniwan mo sa kotse, pero pagdating nyo sa bahay, anong bahay ito? Saan bahay ito? Sa Parañaque po. Anong ginawa mo doon? Kwento mo sa amin para maliwanag kasi mahirap yung hindi mo ikwento. Pagdating doon sa bahay, Pagdating ko po sa galing doon sa Moyolo Bisha, nagtuloy po ako sa office sa DOJ. Tapos nag-report po ako na nandun na yung pong pinapakuha niyo, ma'am, nasa sasakyan po. Iniwan ko doon. Oo. Okay, sabi niya. Mm. Tapos pag uwi na namin sa bahay, gabi na po yun, may ibinaba na namin yung mga gamit niya. Ako na po mismong kumuha doon sa bag para ibaba din. Tapos, ma'am, ito na yung bag na pinakuha niyo po kanina sa akin nung hapon. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni Secretary o humina na? Medyo signal number 1 na lang po, sir. Ano ibig sabihin ng signal number 1 Medyo na lang? mahina-hina na po. Mahina-hina na. Yes, sir. Bawasan lang natin. Let's observe proper decorum, please. Para lang makita ko yung scale. Ano ba ang pinakamataas na signal na inabot nyo? Hindi talaga. Dahil sinasabi mo signal number 1 na lang. Hindi ko malaman kung saan. So ano yung pinaka sukdulan o pinakamataas na signal na inabot nyo? Umabot din po siguro na hanggang mga signal number 5, sir. Signal number 5. Aminado si Dayan, sumama ang loob niya nang di siya kontakin ni De Lima habang nagtatago. Never siyang kumontak sa akin, ma'am. May isang text, wala akong na-receive sa kanya. Actually, pinatigs ko sa anak ko na humingi ka ng financial kasi alos din ako makakain. Hindi siya nire-reply ni ma'am yung anak ko. Itinanggi naman ni Senadora Laila de Lima na inutusan niya si Ronnie Dayan na kumuha ng pera kay Kerwin Espinosa. Ayon sa Senadora, mukhang naimpluwensyahan na rin si Dayan na mga gustong manira sa kanya. Apparently, na-access na rin siya nung mga gusto talaga akong sirain na pressure sa mga witnesses. So I'm sure may dahilan kung bakit napilitan na rin magsinungaling. Marami rin nakikitang butas si De Lima sa testimonya ni Kerwin Espinosa pero tumanggi na siyang i-detalye ito. Gagamitin daw niya ang umano'y inconsistency sa testimonya ni Espinosa sa tamang forum. Ang aking mga abogado, sabi nila, hindi ko dapat muna sinasabi kung ano yung mga nakikita namin ng mga diferensya, mga inconsistencies sa ganyang mga testimonya. Gagamitin na lang po namin yan sa tamang proceeding. Kinausap ko na yung driver ko na tabihan mo yung yung Fortuner. So tumabi na siya, tapos nagtawag sa akin si Ronnie. Okay. Sige, dyan lang park. Pag park, inopen niya yung driver side niya. Inopen ko din yung slide ng Grandia ko. Inabot ko sa kanya yung pera na ang nilagyan ko, paper bag pa rin. So yun, pagka natanggap na niya yun, so bumalik kami sa pinagparking na namin dati, nagpark kami, bumaba ako. Nung pagbaba ko, so pabalik na kami doon sa pabalik na kami sa loob ng Bornham. Pagbalik namin sa Bornham, kasama ko na, bumaba na din yung driver ko. Magkasama na kami doon sa pagbalik ng Bornham. Tapos bumaba na rin si Sir Dayan, nandun siya nag-abang sa amin sa may entrance ng parking gate. Sabay kaming pumasok, sabi niya sa akin, ano ngayon, naniniwala ka na, nakita mo na si ma'am.